Halimbawa ay kung pipiliin mo ba itong route na ito, itong daan na ito, mas maunti bang pipeline ang magagamit mo, mas maiksi ba? Kasi siyempre paghaba ng route, no, paghaba ng pipeline, pagdami ng auxiliaries, therefore laki ng gastos sa construction at maintenance din. Okay? So, yung sa technical consideration naman, ang kino-consider natin dyan ay yung terrain, halimbawa, elevation changes. Say for example, kung may dadaanan kang bundok, o kaya yung mga natural obstacles such as rivers, halimbawa kung dadaan siya sa mga ilog, okay? O kaya kahit anong wetlands, ilog, maaaring man-made lake, ayan. Sa regulatory compliance naman, meron kasi, syempre, consider mo regulatory compliance nung lugar kung saan ka maglalatag ng pipeline. Depende yun kasi bawat bansa, bawat lugar, iba't iba ang regulatory compliance. Iba pag local, iba pag state, iba pag national. Okay? Yung route optimization software, ang route optimization software ay mga software na ginagamit para ma-identify yung pinaka-efficient at least disruptive na path or daan. Pag sinabing least disruptive, yung hindi masyadong makakaabala. Ibig sabihin, hindi masyadong makakaabala sa ecosystem. Kunyari, kung dadaanan mo ay ilog, kailangan ba talagang itawid ilog mo siya? Kasi pag nagtawid ilog ka, ibig sabihin, madidisrupt mo yung ecosystem doon sa ilog. Ganon din pag mga gubat. Halimbawa, yung mangrove forest, hindi ka pwede magtayo ng pipeline sa mangrove forest kasi yun ay protected, lalo dito sa Pilipinas. Okay? So, kasama yun sa consideration. So, kaya ang ginagawa ay gumagamit sila ng route optimization software nang ganun ay madali nilang ma-identify ano yung pinaka-efficient at yung least disruptive. Okay? So, sa pipeline design, pag naman magde-design ka after mong makapag-decide ng route or yung daanan, ang next mo namang i-decide ay yung pipeline design. Paano mo i-design yung iyong pipeline? So, ano ba yung mga considerations? Una ay fluid characteristics. So, kung ang iyong magfo-flow ba dyan ay crude oil or natural gas or okay? Ano yung expected flow rate? Kasi depende yun sa flow rate. Kung halimbawa natural gas, mas mabilis ang flow rate niyan compared kay crude oil. Yung operating pressure and temperature. So, iba ang operating pressure and temperature kung crude oil at kung natural gas. Halimbawa, kung crude oil, usually ni-store siya at atmospheric temperature and pressure. Samantalang pag natural gas, atmospheric temperature pero at elevated. Ibang konsepto sa pipeline pag natural gas. Kaya iba din naman pag LNG ang flow. Kasi pag LNG, ibig sabihin kailangan mong ma-maintain na yung temperature sa loob ng pipeline ay cryogenic or malamig. Okay? Approximately negative 162 degrees Celsius. Okay? Next ay yung potential for corrosion. Ibig sabihin, kung yung fluid mo ba ay corrosive or mas mabilis ba siyang makakorrode ng materials. Kunyari, pag ang fluid na magflow ay acid o kaya kung crude oil ay sour crude oil, so mataas ang H2S content or mas corrosive. Okay? So, yung material selection para sa pipeline design is also important. Katulad din sa storage tank, carbon steel din ang most likely or commonly used type of material. Okay? So, CS din ang ginagamit. Ang iba pang type of material na ginagamit ay corrosion-resistant alloys. Okay? So, yung corrosion-resistant alloys, ginagamit siya with consideration to environment. Halimbawa, pag ang environment ay masyadong corrosive, maaaring sa mga industrial plant na corrosive ang air, maaari din naman na sa mga shoreline, ay maaari din naman na sa transportation ng acids. Okay? Wall thickness sa pipeline
ay ang basis sa pagde-design kung gaano kakapal ang pipeline ay depende sa requirements. Okay? Ano ba ibig sabihin? Yung pipeline for natural gas ay mas makapal compared sa pipeline ng crude oil kasi mas mataas ang operating natural gas compared kay crude. Okay? So, meron na example standard na ginagamit such as ASME B31.4 para sa liquid pipelines at kung natural gas naman ASME B31.8. Okay? So, para ma-prevent or ma-minimize yung corrosion, naglalagay ng mga coatings, pintura, linings, cathodic protection to prevent corrosion. Kasi ang corrosion ay maraming types, maraming sources. Maaaring galing sa environment, sa hangin, galing sa liquid or na nagfo-flow sa loob ng pipeline, maaaring galing sa liquid or sa soil. Yan, depende sa location ng pipeline. Okay? Depende sa overall condition ng pipeline. Naintindihan ba, Kas? Paki-react po ako kung kayo nandyan pa at kung naiintindihan. Nasaan yung iba? Okay, sige. Next. So, ang pipeline, ano naman pinagbidikit-dikit yung pipeline? Kasi pag bibili ka ng pipeline, katulad lang ng tubo na ginagamit natin sa bahay, bisection siya. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka makakabili ng pipeline mula dito sa BSU hanggang BSU main. Wala alam nila hanggang BSU main. Standard size, may standard length for pipeline. Although, pwede namang magpa-customize, pero yung readily available ay yung standard length and size. Okay? Okay, so yung pipelines are connected through welding. Welding. So, usually through welding. Meron tayong tinatawag na shielded metal arc welding or SMAW o kaya naman yung gas tungsten arc welding. Okay? So, ang pinagkaiba ng SMAW, teka, ganito itsura niya para kayo magkaroon ng idea. Kaya lang, hindi ko kung makikita nyo yung picture kasi nga naka-data lang ako. At, syempre, pag data ay Okay, wait lang. Okay. Naghahanap lang ako ng picture. Kaya nga hindi na ako nakapag-include ng picture dyan. So, magkaiba yung direction, magkaiba yung gamit. Pag SMAW at yung SMAW ang tawag dito sa atin, ang pronunciation sa Pilipinas. Yun yung naririnig ko sa mga nagwe-welding. Wait lang. Makita natin. Naka-download na ako ng isang picture. Ayan. So, ito yung difference, no? Ayan. So, kung makikita natin dito, tingnan natin ha. Makikita nyo naman ayan. Dito, ito yung tinatawag na GTAW or yung gas tungsten. Ito namang isa ay yung tinatawag natin na shielded metal arc. Itong isa. So, dito, magkaiba yung kanilang gamit. Magkaiba din yung kanilang, dito sa sa gas tungsten, gumagamit sila ng may gas dito. Ayan.
So, magkaiba ang kanilang form ng welding, way of welding. Dito naman sa shielded metal arc, naman, wala siyang wait lang class ha, saglit lang. Okay, class, pasensya na ha. Okay. So, i-continue. Saan nga ba tayo? So, yung gas tungsten at yung shielded metal arc. So, just to give you an idea, hindi naman ito ang focus ng ating discussion. So, anyway, yung na ang shielded metal arc ay tinatawag din daw na stick welding. So, dito, consumable na electrode. Ibig sabihin, consumable, naubos siya. Yun yung stick na kung nakakita na kayo nagwe-weld. So, may ginagamit sila dong stick, yun yung electrode. Yung electrode na ginagamit sa shielded metal arc ay coated in flux. So, yung pag nagkaroon ng contact yung stick doon sa metal, nagkakaroon siya ng gas shield. It creates gas shield around the weld. Okay? Kasi pag nagme-melt yung flux na naka-coat doon sa stick, it creates the gas shield. Okay? Kaya siya tinawag na shielded metal arc. Yun namang gas tungsten ay tinatawag ding TIG welding. Okay? So, dito naman sa TIG welding, it uses yung non-consumable. So, kung dun sa shielded metal arc, consumable stick ang ginagamit, or electrode rather, dito naman welding ang ginagamit ay yung non-consumable tungsten electrode. Okay? So, may ginagamit silang external shielding gas kasi yung shield, ito yung shield ay nanggagaling dun sa electrode, dun sa shielded metal arc. Samantalang dito sa TIG welding, yung shield inanggagaling, yung gas shield inanggagaling sa gas na ginagamit nila or yung tinatawag na shielding gas. So, yun lang yung difference nung dalawa. Magkaiba sila ng
ginagamit. In terms of application naman, ginagamit yung shielded metal arc sa construction ng pipeline kung may kailangang i-repair. Okay? Ang TIG welding naman or yung gas tungsten ay ginagamit para naman sa mga critical part ng construction. Halimbawa, piping. Yan, critical siya kasi may magfo-flow sa halimbawa ay sa construction area o ng mga barko. Okay? O kaya pag when are dealing with thin materials, so ginagamitan din nila yun ng TIG welding. So yun lang yung sa connection ng pipeline. I-mention ko lang dyan, dinagdag ko lang din para lang kayo ay may idea. Okay? So, para ma-inspect yung quality nung welding ng pipeline, it is inspected using non-destructive testing or NDT. Ang example ng NDT ay radiographic testing and ultrasonic testing. So, pagka halimbawa may repair or may construction, basta may connection, basta ginamitan ng connection, nagre-require siya ng NDT. Halimbawa, sa isang planta, pag may ni-repair na parte ng pipeline, mag-undergo yun ng NDT. Depende sa part, depende kung gaano kalaki at kung ano yung connection, pagpili ng method or type of NDT. Ay ang usual na ginagamit ay radiographic testing or yung X-ray. Okay. So sa construction ng ng pipeline sa onshore, at they are typically laid in trenches in order to provide protection, temperature stability. Sa offshore pipeline, nagre-require siya na gumamit ng mga special techniques like S-lay or J-lay methods. Hindi ko na masyadong i-elaborate kasi medyo lalayo na tayo dun sa ating topic. Okay? So, after ma-weld yung connection in between pipeline, after siyang matest yung connection through non-destructive, pipelines also undergo hydrostatic testing. Same lang din with storage tank na hina-hydrotest din, ini-NDT din, ini-X-ray din yung mga storage tank. Just like pipelines. Okay? So, sa hydrostatic testing, gumagamit ng pressurized water. Okay? Pinupuno yung pipeline with pressurized water, usually typically higher than the maximum operating pressure. Okay? Pressure ng water ay higher than the maximum operating pressure of pipe. Okay? So, yung iba pang testing na ginagamit natin bukod sa hydro ay pneumatic testing, magamit din nun. Pipeline naman, in terms of maintenance and cleaning, inspection, gumagamit ng pigging devices. Okay, so ang pigging devices ay ginagamit for inspection and cleaning. Ang tawag dun sa pig na ginagamit for cleaning, for inspection ay smart pig. Kasi pag niran yun sa loob ng pipeline, kaya niyang makadetect ng abnormalities doon sa loob ng pipeline. Okay. So, ang next naman natin class ay yung routine maintenance. So, after nating ma-test, mag-undergo ng hydro test, pneumatic testing ng pipeline, it will undergo routine maintenance kasi it's necessary for maintenance ng pipeline para ma-prevent yung leaks, ruptures, and corrosions. Otherwise, mas kailangan niya ng frequent repair, which is more costly. So, maintenance is required and recommended. Ayan. So, yung integrity management programs, which includes inline inspection, uses smart pigs. Yung smart pigs, yung sinasabi ko sa inyo na ginagamit in order to detect
any abnormalities inside, internal abnormalities sa loob ng pipeline. So, ito class yung example ng smart pigs na ginagamit nila. Let's see, tingnan natin kung kakayanan natin makapag-present ng YouTube video para sa pigging operation. Hopefully ay makaya ng data ko. Tingnan natin kung kaya. So, just to give you an idea para hindi kayo para dun sa mga walang idea kung ano ang pig. So, ang pig ay ginagamit in order to initially it is clean the pipe. Okay? So, now, mas inano na nila, kumbaga mas nagkaroon ng inspection ang pig. At ngayon, ginagamit na din sila for inspection. Okay? So, ang tinatawag doon ay inline inspection. Okay? So, inline inspection, ibig sabihin, buong linya, yun yung i-inspect kung saan iraran yung pig. Okay? Wait lang. Hanap lang tayo ng maayos na video for smart pigging. Wait lang ah. Okay. So, may papakita ko sa inyo short video. Make sure na ito ay mapanood niyo kasi this is an animation on how actual demonstration on how intelligent pigs work, paano siya ginagamit. So makikita nyo dito paano siya ginagamit, paano siya ini-interpret yung result. Although hindi siya full lecture, this is good for only 4.5 minutes. Pipelines are the safest and most efficient way to transport energy. Crude oil, petroleum products are all transported via thousands of kilometers of pipelines across the world. Pipeline owners and operators work to prevent pipeline failures by evaluating, inspecting, and maintaining their assets using integrity management programs. One element of integrity management is pipeline inline inspections. Conducting inline inspections with gauger tools, commonly known as smart pigs, using the magnetic flux leakage technique allows pipeline companies to safely check for external and internal defects, dimensional abnormalities, and corrosion in pipelines. Utilizing these tools to examine the structural integrity of pipeline systems can protect workers, the environment, and surrounding communities. Intertek helps companies remain compliant while assuring asset safety and reliability. Intertek's pipeline integrity management team, supported by a strategic technology partnership with USA-based Q Inline, uses state-of-the-art inline inspection tools that are designed to Saglit ng class ha. Ang pangit ng quality. Kung hindi nyo din maintindihan. Balikan na lang natin ito mamaya. Pag nag-load na. Balik muna tayo dun sa discussion natin. For now, hayaan muna natin mag-load yung video. Okay, so going back to our discussion. So, yung sinasabi ko sa inyo yung about picking devices. So, later on, ipapakita ko sa inyo paano siya ginagamit. Okay? So, again, may ginagamit din yung tinatawag na cathodic protection system para ma-prevent naman yung external corrosion. Kasi may mga cathodic corrosion na tinatawag. Okay? So, kasama din sa maintenance natin yung mga
routine inspection ng ating mga valve, pumps, okay? Pressure monitoring devices, ayan, kailangan siya ay well calibrated. Okay? So, yung mga regulatory bodies like yung Pipeline and Hazardous Material Safety Administration sa United States ang nagmamandate ng regular inspection and reporting of pipelines. Yun ay sa US yun. Sa atin ng Pilipinas, ang reporting naman ito is more on sa side ng leak, sa environmental consideration naman. Okay, so now let us discuss yung safety and environmental considerations. So, yung safety and environmental considerations are important in terms of pipeline design construction in order to prevent accidental spills or leakage and further environmental damage. Okay? So, pipeline safety involves several design and operational measures, including the use of black bulbs. So, later on, i-discuss natin ano ba yung black bulbs. So, just for you to have an idea on what black bulb is, let me show you another video presentation. Hopefully, ito ay mag-load na at kayanin ng aking data kasi nga dito sa transportation, karamihan dito ay more on video presentation. Kasi para maintindihan nyo ano ba yung black bulb, paano ba siya bakit ba yun yung ginagamit, So, ating tingnan dito sa video, bakit, ano yung black, paano siya nag-work, siya yung ginagamit. Okay, so, loading pa rin siya, kaya mamaya balikan na lang natin. Hopefully ay mapanood natin yung piging kanina medyo okay na, kaya lang may kulang pa din. Okay. Okay. So, gumagamit ng black valves in order to isolate pipeline sections. So, later on, may papakita ko sa yung video at i-discuss ko how black valves work, bakit ba black valve ang ginagamit in order to isolate pipeline sections. Okay? So, why do we need to isolate pipeline sections? Okay? So, yun yung mga kailangan natin i-consider. Okay, so let us continue our discussion. So anyway, yung paggamit ng black valve sa isang paraan in order to isolate pipeline sections. So we need to isolate pipeline sections for various reasons. Ay para ma-prevent yung una ay for
repair. Kasi pag may kailangan kang i-repair na pipeline, hindi buong linya ay iyong, kumbaga ay hindi buong linya ay mong i-repair. May certain pipeline sections lang. Okay? And then, for halimbawa, for prevention of leaks. Kasi kung walang pipeline sections, pag nagkaroon ng leak sa isang linya, maaaring siya ay kumalat. Okay? So, katulad sa tangke, magamit din tayo ng pressure relief valves in order to prevent overpressurization sa loob ng pipeline. Gumagamit din tayo ng natawag nating SCADA. Yung real-time monitoring system, dito na monitor natin kung ano ba ang temperature at pressure, ano ang flow rate sa loob pipeline. Okay? May mga safety standards tayong sinusunod in terms of pipeline design sa side ng consideration. Okay? So, meron tayong maraming standard ng API for pipeline. ASME, meron ding standard ng ang OSHA kasi nga we are talking about safety. Halimbawa, sa overpressurization. Kung nagkaroon ng overpressurization sa pipeline, it may lead to safety hazard and also environmental hazard. Kung nabalitaan nyo, yung sa China, yung sewage explosion, yung sumabog yung sewage nila. Merong video doon na as in dumi siya. Dumi ng, hindi ko alam, ng tao, ng hayop, na sewage siya, ay parang meron atang nag-overpressure ata kasi parang may pressure test. Ayun, kaya siya sumabog. So anyway, isa yun sa sinasabi kong instances na maaaring mangyari. Kaya involved din dito yung OSHA kasi meron ding safety hazard doon sa side ng workers, ganun din mga malapit na environment. Okay? So, kailangan included din sa emergency response plan ng isang kumpanya, ng isang planta, ang halimbawa ay pag nagkaroon ng spill, nagkaroon ng leak, pag nagkaroon ng fire or sunog sa pipeline, halimbawa, nagkaroon ng rupture or pagkabutas ng pipeline. So, kasama siya doon sa paggawa ng emergency response plan. Sa side naman ng environmental consideration class, ang kino-consider naman dito sa pipeline construction and ay yung magiging effect ng leak. In case magkaroon ng leak sa pipeline, yung magiging effect niya sa soil, sa water, at sa ecosystem. Halimbawa, yung offshore pipeline, pag nagkaroon ng leak, anong mangyayari, anong magiging epekto, sa dagat, sa ocean. Kung onshore naman, anong magiging epekto sa lupa. Depende yun sa, anong tawag dito? Depende kung gaano kalawak. Okay? Depende kung gaano kalawak yung leak, gaano kalala. Okay? So, merong yung mga construction activities na tinatawag nating trenching and yung land clearing, yung paghahawan, pagputol ng mga puno, ay maaaring makadisrupt sa sa ecosystem. It may also lead to soil erosion and also yung waterway sedimentation na tinatawag. Okay? So, kaya sa environment, sa pipeline construction and design, yung environmental management plan. So, dito kino-consider paano mo ba ma-minimize yung impact ng construction na pipeline. Okay? So, kung kung halimbawa ay mas prone sa erosion yung lugar na yun at hindi maiiwasang doon latag ng pipeline, then meron silang erosion control measures. Kung halimbawa hindi maiiwasan yung land clearing or pagpuputol ng puno, kailangan may vegetation restoration. Okay? So kung halimbawa naman it involves line daan sa mga bodies of water like river, sea, or ocean, kasama dapat ang water management system. Halimbawa, pag nagkaroon ng leak,
paanong oil spill, monitoring yan, monitoring for possible leakage para maagapan ang oil spill kung sakaling may leak man. Okay? So, yung EPA or Environmental Protection Agency, siguro madalas maririnig, ay nagsiset ng standard for environmental consideration in terms of pipeline construction, operation, and maintenance. Okay, so punta naman tayo sa design consideration and standards ng pipeline. Okay, so nasa design consideration and standards na tayo. So sa design consideration and standards natin, kasama dyan, ang kinoconsider dyan ay yung fluid dynamics, pressure rating, temperature variation, material compatibility with the liquid or the gas, corrosion protection. Ano ba yung mga standards na ginagamit natin for pipeline? Halimbawa, dyan ay API 5L or for pipeline material, yung ASME B31 for construction, okay? Yung NAC ESP 0169 para sa corrosion control. Okay? So, yung ilan lang yun na hindi pa yun lahat. Yun yung ilan sa mga standards na ginagamit in terms of design, construction, operation ng pipeline. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta magdi-design. Kasama dyan sa i-consider mo yung environment, yung safety considerations. Environment and safety considerations. Okay, so now let us talk about the different types of oil and gas transportation method. Okay, so unahin natin yung sinabi ko kanina, pipeline transportation. So ang natural gas and crude oil may be transported through pipeline, and this is the most widely used method for transportation of hydrocarbons. Bakit? Efficiency, reliability, and yung ability to move large volume over long distance. Kasi yung mga LNG tanker natin, oil tanker natin, limited lang yung capacity. Okay. So, since this is the primary mode of transportation of crude oil, importante yung design, construction, and maintenance. Okay. Ensure na siya ay cost-effective. Dapat ay consider na safety and ma-ensure na it has minimal environmental impact. Okay. Okay, so ito yung ating pipeline diagram. Tingnan nyo dyan sa inyong module. So may pipeline diagram akong in-include dyan. Okay, so ito yung production facility natin. Ito yung ating dinidiscuss ngayon sa puting 2. So, production facility natin for crude oil and natural gas, dadaan siya sa gas processing and treatment plant kung natural gas. Kung crude oil naman, dadaan siya sa crude oil processing. So, sa production facility, ulit yung mga process na involved? So, sa crude oil ay yung tinatawag na, bukod sa separation ay crude oil stabilization. Sa natural gas naman, bukod sa separation, we have crude oil dehydration and natural gas dehydration and sweetening. Okay? So, after dumaan sa production facility at sa treatment plant, dadaan siya sa, kung ita-transport siya to pipeline, dadaan siya sa compressor station kung natural gas, kung crude oil naman ay pumping station. Okay? And then, diretso siya sa refining, sa refinery. After sa refinery, ipapump ulit siya through pipeline. Okay? At then, dadaan ulit ng compressor or pumping station papunta sa mga consumers ay power plant. Katulad dito sa atin sa Pilipinas, maaaring manufacturing plant, industrial, o kaya diretso sa consumers, halimbawa yung mga crude oil derivatives like diesel and gasoline, diretso siya sa mga fuel stations. Okay? So, meron tayong iba't ibang pipeline na ginagamit sa transportation ng crude oil at natural gas. So, meron na tayong gathering pipeline. Okay? So, ano daw ang gathering pipeline? So, ang gathering pipeline are the initial stage in the pipeline network. So, siya ang nagko-collect ng crude oil, natural gas, and NGL mula sa production.
Okay, mula sa production well, siya nagko-collect ng hydrocarbon. Okay, so meron tayong tinatawag na yung subsea. Pag sinabing subsea, sa ilalim ng dagat. Okay, so yun naman ay nagko-collect na hydrocarbon mula sa production wells natin sa subsea. Di ba pag offshore natin, yung atin namang, anong tawag dito? Header, yung ating Christmas tree ay nasa wellhead, ay nasa ano din, subsea. So, ganun din sa sa offshore, yung wellhead is connecting to the gathering pipelines and then siya yung nagko-collect ng hydrocarbon. Okay. So, ang distinct property ng gathering pipelines is that they are usually shorter in terms of length compared to the other types of pipeline na ginagamit sa production operation. So, nag-average lang siya ng 200 meters. Ganon din in terms of diameter, mas maliit din siya compared sa ibang types of pipeline. Generally, under siya ng 18 inches lang. Pero actually, malaki na kasi yung 18-inch na pipeline. But then, we are talking about, anong tawag dito? Hydrocarbon. So, ilang barrels of crude oil ang nagfo-flow dyan. Kaya maliit pa yung 18 inches. Okay? So, para sa crude oil, ang diameter ng gathering pipeline is often in the range of 2 to 8 inches. Okay? 2 to 8 inches. Okay? Maaari na hanggang 20 inches. Okay? So, yung gathering pipeline ay nag-ooperate at lower pressure. Okay? So, around 750 PSI lang for raw natural gas. Ibig sabihin ng raw ay unrefined. Hindi pa siya nadidehydrate. Hindi pa na natural gas sweetening. Okay? So, ito yung ating crude oil pipeline. Simula dito sa ating production facility. Maybe it onshore or offshore. Dediretso siya sa separation. Papunta sa processing facility. Ayan yung nagko-connect pipeline natin. Okay. And then, baka ang labo nitong Teka lang class ha, para mas makita nyo. Labo pala nitong aking nailagay. Ang pangit pa ng photocopy. Pasensya na kayo, kaya hindi makita ng ayos ang picture. Wait lang. Hanapin natin ang tamang picture para dyan. Wait. Ayan. Okay, so ito class, yung crude oil gathering line. Ito siya. Crude oil gathering line. So, isulat nyo dyan. Simula dito sa production, halimbawa jack pump, o kaya naman oil galing sa offshore, o kaya naman oil or gas na galing sa FIPSO, nakakonect yung natin, yung wellhead, excuse. Nakakonect yung wellhead natin through sa production facility to gathering pipeline. Okay, so ito yung gathering pipeline natin. Dadaan siya sa storage and treatment. So kasama dyan yung separation, sweetening, after ng production facility, kung dadalhin na siya sa refining, o kaya ay diretso sa customers, pupunta na ang tawag na sa pipeline natin ay transmission. Ito ay crude oil transmission line. Okay. Ito naman yung ating pumping station or pump station.
Okay? So, ayan yun yung nasa module na hindi mabasa. Okay, so ang next naman natin ay sa natural. Anyway, itong part to, itong padulo, ito ay ano lang, yung mga consumers na halimbawa ito sa pump sa fuel station, maaaring direct aviation sa airport kasi doon na sila naggagas, maaaring sa manufacturing plant, maaaring sa chemical plant. Ang hina-highlight lang dito ay ito yung gathering pipeline after production facility. Ang tawag na sa kanya ay transmission line na. Okay. So, para naman sa natural gas class, ganito naman ang itsura ng natural gas. For natural gas naman, kung mapapansin nyo, for natural gas, ang may difference siya with, yun, nasa na? Wala. Difference siya with crude oil. Sa halip na pumping station, kay natural gas ay, ayan. So, ito yung again, yung gathering line natin for natural gas. Tapos mag-undergo siya ng tawag dito, ng processing, refining, Ang tawag na dito ay transmission line. Ito, simula dito sa production facility siya sa refining ay transmission na. Ito naman ay gas compressor station. Kung kanina sa crude oil, meron tayong pump station. Ito yung pump station natin. Ito, pump station. Ayan, pump station. Dito naman sa natgas, ito yung ating compressor station. Okay? So, bakit ba natin kailangan ng pump station or pumping station at compressor station? Bakit ba natin kailangan yun? So, sa crude oil muna tayo. Ang crude oil, kailangan siya ng pump station kasi habang nagpo-flow yung crude oil sa loob ng pipeline, nababawasan yung flow rate niya. Bakit? Nababawasan yung flow rate ni crude oil due to internal friction. Nagkakaroon ng pressure drop. Pag may internal friction, bumababa ang pressure sa loob ng pipeline at dahil may pressure na mine-maintain, kailangan mong mag-supply ng additional pressure. So, pag may pressure drop, kailangan pressure kasi may mine-maintain na pressure ng crude oil. Para siya ay mag-flow. So, kaya pagdaan ng crude oil ng pumping station, tataas ulit ang pressure niya, bibilis ulit ang kanyang flow. Naintindihan class, bakit may mga pump station or pumping station? Malinaw ba? Paki-react po ako. Naintindihan. Class. Okay. So, pagdating naman sa natural gas, same reason din. Instead of pump station lang, you have compressor station. Ang natural gas, habang nag-flow siya sa loob ng pipeline, nagkakaroon din ng pressure drop. Bumababa ang pressure, bumabagal ang flow ng natural gas. This is especially critical for nat gas kasi unlike crude, kailangan talagang i-maintain na pressure, lalo na kung in gaseous phase siya. So, kailangan pressurized yung pipeline for it to remain in gas phase. So, kaya naman, dahil habang nagpa-flow yung gas pipeline, nababawasan ang pressure due to internal friction. Pagdaan niya ng pumping ng compressor station, pagdaan ng natural gas ng tataas na ulit yung pressure mawawala yung pressure drop. Okay? So, kaya kailangan ng compressor station when we are dealing with transportation of natural gas. Naintindihan, class? Class, naintindihan po. Paki-react kung malinaw. Yung iba, hindi ko nakikitang nagre-react. Yung iba, baka tulog na. Okay, thank you. So, we are through with, lagyan nyo na lang ng label, class, ha? Kasi labo pala nitong wala naman akong control naggawa ng inyong model. Malabo siya, huwag sa akin magreklamo kasi hindi naman, kahit ako nagre-reklamo din na ganito yung quality ng photo
at hindi ko na din naman ito mabawi kasi gawa na siya ng bigay sa akin. Unfortunately, ganito yung naging picture, di wala tayong magagawa kundi mag-adjust. Okay? So, let us talk about transmission pipeline. Ano naman yung transmission pipeline? Kaya anong difference niya with gathering pipeline? So, ang transmission pipeline naman is the primary method of transporting large volume of crude oil and natural gas. Ang transmission pipeline, ito na yung o kaya kung hindi pa na-refine ay i-refine pa lang. Basta ang transmission pipeline ay simula sa production facility hanggang maaaring ang consumer ay isang refinery kung saan silang magre-refine ng crude oil. Maaari din naman isang manufacturing plant. Pwede kasi yung transmission pipeline ay simula production facility hanggang refinery. Maaari din mula refinery hanggang consumer, maaaring fuel station, manufacturing plant, chemical plant, basta ang definition of transmission pipeline is that it is used in order to transport large volume of crude oil and natural gas over long distances. So, yung mga malalayo, transmission pipeline na ginagamit. Okay, so ano ba ang difference ng transmission with yung ating gathering pipeline? So, when we transmission pipeline, mas malalayo kanyang diameter, mas malayo. Ang gathering pipeline kasi nagsisimula lang siya sa wellhead papunta sa production facility. Wellhead hanggang production facility. Kunyari, kung ang wellhead mo ay offshore, ang production facility mo ay offshore din, so ibig sabihin ang gathering pipeline mo ay simula hanggang production facility. Kaya sabi kanina, shorter in length yung gathering pipeline compared by transmission. Kasi transmission are designed to transport hydrocarbon over long distances. So, dahil mas malayo, ang transmission pipeline, therefore, they are generally larger in terms of diameter than gathering pipeline. So, kung ang gathering pipeline ang nagre-range siya ng 2 to 8 inches, maaaring hanggang 20 inches. Ang transmission pipeline ay nagre-range ng maximum of 42 inches. So, ganun ka lang difference. So, just to visualize, ano ba yung 42 inches ng Ano ba yung 42 inches ng pipeline diameter? So, imagine yung 42 inches yung diameter. Ilan inches ang normal, typical height ng tao? Halimbawa, sa Pinoy, ga-average ng, kung anong average ng Pinoy. 38 inches yung diameter siya. Malaki yung diameter ng pipeline. Kung 4 inches siya, kung i-divide natin yung maximum of 48 inches sa 12. So, you have 4, yung 4 flat. Kasi yung mga Pinoy naman na 4 flat, diba? So, ganun kataas yung diameter ng tangke. And hindi, pag sinabing 42 inch, hindi siya yung exact diameter ng pipeline. So, hindi eksaktong 42 inch ang outer at inner diameter. Depende pa din yan sa kung gaano kakapal, yung thickness ng pipeline. Okay? So, the transmission pipeline usually operates at high pressure between 200 to 1,200 PSI. So, kailangan ng compressor station for gas pipeline. Samantalang pumping station naman pag crude oil or any liquid ang tinatransport. That is in order to maintain the flow and pressure of gas and crude oil. Okay. Yung mga failures in transmission pipelines can occur due to pipe seam failures, maaaring due
sa pangangalawang or improper maintenance. Maaaring substandard yung ginamit mong material or mali yung ginamit mong material. Maaaring galing din sa faulty welding, connections. Okay? So, kaya kailangan ng regular inspection and maintenance in order to avoid such incidents. Kasi pag nagkaroon ng corrosion, mag-erode yung material, magkakaroon ng leak. Okay, pag nagkaroon ng leak, mas malaking problema kasi it will lead to environmental and safety hazards. Okay. So, next naman natin after ng transmission pipeline ay tinatawag nating distribution pipeline. Ano naman ang distribution pipeline? Ang distribution pipeline naman delivers natural gas and other refined products mula sa transmission pipeline papunta sa end users. Mula sa transmission papuntang end users. Halimbawa ay sa mga fuel stations. Halimbawa ay sa mga manufacturing. So, distribution pipeline na ang ginagamit. Okay, so sa distribution network ng distribution pipeline, meron siyang ginagamit na main at service pipeline. Ang main pipeline class, ito yung step between high pressure transmission line to low pressure line. Okay, so kasi 'di ba mataas ang pressure ng transmission line. Pag siya na-connecta, biglang bababa yung pressure dun sa service line. Okay. So itong ating mains are constructed from materials like steel, cast iron, plastic, and copper. Okay, so mapapansin nyo, ibang materials niya compared kay gathering and transmission pipeline. Okay, so yung pressure ng main pipeline can go up to 200 PSI. So mataas din. Mataas din siya. And then yung service pipeline naman connects the main to the meter at individual properties. So, maaaring gumamit siya ng plastic, steel, or copper material. So, it operates at a much lower pressure. Ganito kasi yung i-drawing ko yung diagram. Ang gamit ko nga lang ay mouse. Kaya, okay. So, kung ito yung gathering natin, ay ito yung gathering. Ito yung wellhead. Okay, andyan ang wellhead. So, production facility. Mula production facility, transport siya sa refinery. So, ang refinery natin ay tawag dito, mula production hanggang refining ay transmission pipeline. Okay. Ngayon, pag siya ay undergo ng refinery. Pag siya ay na-refine na, i-distribute na siya sa kanyang consumer. So, ang tawag na doon ay distribution. Okay? So, distribution pipeline. So, distribution pipeline ay may tinatawag main at may service pipeline. Ang main pipeline ay simula transmission, biglang liliit yan. Bigla siyang liliit. Kumbaga may bottleneck dyan. Bigla siyang liliit. Ang tawag dito sa nakakonect directly kay transmission pipeline ay type ay main. Siya yung main. Distribution pipeline siya, pero main ang tawag sa kanya. Okay. So, yung mula doon sa main, may nakakonect dito mas maliit na pipeline. Ang tawag din sa mas maliit na pipeline na nakakonect sa main distribution pipeline ay tinatawag na service distribution pipeline. Okay, so mas maliit siya. Mas maliit siya compared kay main pipeline. Si service distribution pipeline are generally less than 2 inches in diameter sa main distribution pipeline, which is 2 to 24 inches in diameter. Naintindihan, class? Nakakasunod po.
Okay. So, dahil magta-time na 9 to ano lang tayo, tama ba? Or 9 to 11. Ayan, hanggang 9 to 11 pala tayo. Sige, ating i-drawing. Pag nakompleto na natin. O, next ay feeder pipeline. Ang feeder pipeline naman ay it connects processing facilities and storage tanks to larger transmission pipeline. Ay, ulitin. Processing facility and storage tank to larger transmission pipeline. So, they play a key role in transporting processed crude oil, natural gas, processed crude oil, natural gas, or natural gas liquid, and GL in order to maintain pipe network. Pipelines typically range from 6 to 12 inches in diameter. 6 to 12 inches in diameter. Okay? So, siya ay mas maliit sa flow line kasi ang flow line ay yung distribution range ng 2 to 24 inches. Okay? Samantalang yung flow line naman na tinatawag are used to connect wellhead the gathering pipeline. Okay, flow line. So, mula sa wellhead, papuntang gathering pipeline, flow line ang tawag. So, this pipeline transport raw production fluids which can be a mixture of oil, gas, water, and sand from wellhead. So, yung flow lines are generally smaller in diameter, not more than 12 inches. So, mas sa leakage kasi ang nagpo-flow sa kanya ay yung fluid na nanggaling sa wellhead, sa wellbore. Typically methane yung nagpo-flow kasi nga hindi pa magkahiwalay dyan ang oil, gas, and water. Okay po, naintindihan. So, we have the gathering. Ating i-drawing ha para hindi kayo malito. Kasi baka sa inyo ay hindi nyo ma-drawing. Teka lang. Okay? So, drawing natin. Teka lang. Dito sa ano natin. Let's try sa Jamboard kung tayo makakapag-Jamboard. Nakakapag-Jamboard. Hirap. Okay. So, let us try to draw. Ayan. Yan, ang laki pala masyado nito. Okay. So let okay. Okay. So, ito yung wellhead natin. Kung ito yung wellhead natin, no? Ito yung wellhead natin. Okay. So, may nakakonect dito na flow line. Okay. So, may nakakonect siya na tinatawag nating flow. So, ang flow line ay nagre-range ng ang diameter natin ng flow line. It ranges, and diameter niya is not more than 12 inches. Okay? So, ang diameter ay not more than 12 inches. Okay. And then, ang next naman natin ay yes.
Okay, class. So, ulitin natin yung flow line. Siya yung magkoconnect sa, ano tawag dito? Sa gathering pipeline. So, ang diameter niya is not more than 12 inches. Pagkatapos, meron namang sunod na connection which is yung tinatawag nating gathering pipeline. Nagkaklase si Casey. Gathering pipeline. So, ang pang-gathering pipeline naman natin class, sabi dito sa inyong module, ang gathering pipeline daw natin, ang diameter natin. Diameter for gathering pipeline is it ranges from 2 to 8 inches lang. So, maliit lang yung diameter niya. 2 to 8 lang. Okay? After ng gathering pipeline natin, siya ay ang next na natin ay yung production facility. Production. Okay? Production facility na. So, after niya mag-undergo ng production facility, dadalhin na siya sa refinery. Okay? So, yung connection between production facility and refinery ay transmission. Okay? Ito yung transmission. Yung transmission pipe natin class ay yung typically kasi malayo na yung production facility sa refinery usually. So kaya ito ay matataas na ang diameter. So nagre-range ang diameter ng 10 to 42 inches. Ganun kalalaki. And then mula transmission pipeline, after na yan dumaan sa refining, okay? After dumaan sa refining, dadaan yung diyan na yung sinasabi nating distribution pipeline. So, yung distribution pipeline natin ay may service at main. So, mula refining, distribution pipeline at distribution. Okay? Pipeline, main. Okay? Main distribution pipeline. Yung main distribution pipeline natin ay usually ang main distribution pipeline natin daw ang diameter ay 2 to 24 inches. Okay, yung main. Tapos, after nung main, so siya yung nakakonect sa transmission pipeline, yung distribution pipeline din, pero yung tinatawag nating service pipeline, okay? Service pipeline naman, ang diameter naman ng service pipeline natin ay nagre-range sa less than 2 to 24 inches. Less than 2 inches less than, okay, less than 2 to 24 inches less than the transmission pipe. Okay, yun, wala. Nawala. Teka lang. Saka padadala sa president. Sana na po. Tanong na may karma na kayo. Padadala ko na po. Yan. Okay, ayan. So, yan yung service distribution. Okay. Ang feeder pipeline naman ay pwede siyang pumasok dito sa in between dito sa transmission at distribution. Yun yung feeder pipeline natin. Okay, so I hope you understand the different types of pipeline na ginagamit natin for crude oil and natural gas storage. Naintindihan ba, class? Paki-react na ako kung naintindihan kong malinaw. Okay, so let us continue with rail transport. Dating naman sa rail transport, ito yung sinasabi ko kanina na sa ibang bansa, tinatransport din ang crude oil usually through railroad. Okay, railroad transportation. So, merong mga advantages, disadvantages pag-transport ng crude oil through railroad. Una ay
new capacity. So, kung makikita nyo yung silhouette na lang nakita nyo sa inyong module kasi may module na ganyan ang itsura niya supposed to be. Usually black ang kulay niya to indicate that it is a crude oil, anong tawag dito? Railroad tanker. Okay. So, mataas yung kanyang capacity para sa crude oil. So, pwede ding maka-achieve ng mas malaking capacity through multiple compartments. Halimbawa, isang compartment lang kasi ito eh. Okay? So, kung mapansin nyo, horizontal ang gamit. Meron ding manhole dito, may mga vent din. Kompleto din kasi this is considered as storage tank. Moving lang yung storage tank kasi nakasakay siya sa tren. Okay, so pwede mo i-achieve yung multiple or larger capacity through multiple container or multiple storage tank. Okay? So, ang next naman natin ay yung railroad transportation, meron din siyang disadvantages. Okay? So, depende transportation ng crude oil sa rail infrastructure. Kung may sira yung dadaanan na rail infrastructure, hindi siya pwedeng magamit. Okay? Limited din yung accessibility niya at routing options. Ibig sabihin, maaaring tumaan yung oil tanker sa residential area. Kung may railroad, yung residential area na yun. Okay? So, kaya lang, ang isa pa, itong railroad transportation is slower compared to road transportation compared pag road, anong tawag dito? Yung mga oil tanker ng mga truck, oil truck tanker. Mas mabagal pag rail transportation. Okay. So, in terms of safety measures naman sa rail transportation, meron din ginagamit na mga standard in order to ensure safe transportation of crude oil. Okay? So, sa design and construction, katulad din sa pipeline, sa storage tank, hindi yung mga standards in order to ensure safe transportation of crude oil. Para hindi magkaroon ng leak. Okay? Importante din dito ang pressure management kasi magalaw pag sa railroad, mas magalaw siya, mas mataas yung vibration niya. So, ibig sabihin na mas magalaw, mas mataas ang vibration, mas management sa loob kasi pag nagagalaw or nagmo-move yung storage sa loob ng tank, kaya ang tendency ng crude oil ay magkaroon ng swirl. So, magkakaroon ng alon sa loob ng storage tank pag siya ay maibo. Therefore, mas nataas ang pressure sa loob ng storage tank nitong ating railroad transportation. Kaya kailangan na pressure management. So, magamit tayo ng pressure relief valve, for example. Nandito na tayo, klase. Okay. So, gumagamit din ng pressure relief valve. Okay? So, yung mga personnel na nagdadrive din ito ay hindi pwedeng basta-basta lang marunong mag-drive ng train. Kailangan may proper training at certification yung mga driver na pwede silang mag-drive ng crude oil railroad transportation. Okay. So, kasama din dyan yung regular inspection and maintenance ng rail cars in order, tsaka yung truck daanan in order to prevent failure. Okay. So, sa US, may regulatory governing transport which includes FRA or yung Federal Railroad Administration. Okay? Kasama din siya ng Pipeline and Hazardous Material Safety Administration. Okay? So, mga international standards naman ay halimbawa, International Union. Okay? So, in terms of environmental impact, ang mga rail cars naman also has environmental impact. Kaya lang, mas mababa ang kanyang greenhouse gas emissions per ton mile
compared sa railroad transport. Kasi mas energy efficient sa mga truck. Okay? Nga lang dahil nga sabi ko sa inyo, mas maibo sa railroad. So, mas mataas yung possibility of spills or leaks. Okay? So, ang next naman natin ay road transportation. Okay, class. So, let us continue our discussion. Next meeting. So, ang next natin i-discuss ay road transportation. And we are going to recall calling names sa next meeting para ma-recall natin kung ano ba yung discuss natin for transportation. Okay? So, ang next topic natin ay yung page 48, road transportation. And then we'll see kung hanggang saan makakaabot yung discussion before midterms. Naintindihan po, class? Naintindihan po? Malinaw po? Pakireact ako kung narinig ako loud and clear. Okay po. So, next meeting na lang tayo. Ngayon ay 36 tayo. Kasama ako doon. Then, pag nag-stop ako ng presentation. Wait lang. Okay, so ngayon ay 34. Ang alam ko ang enrolled sa inyo ay 35. Nandito ba si Malakay? Nandito siya. Ayan. Yes po. Sino naman kaya ang wala? Sino na naman ang wala sa inyo? Papahirapan na naman ako nung nag-iisang absent na yun. Say present ha, kung nandito. Abrahan. Present po, ma'am. Abrahan. Present po. Advincola. Present po, ma'am. Advincola, present. Present Okay. po, ma'am. Aguila. Aguila. Present po, ma'am. Aguila. Okay. Alisasis. Present po, ma'am. Alisasis. Present po, ma'am. Alisasis. Okay. Asi. Present Asi. po, ma'am. Present po. Bakulo. Present po, ma'am. Bakulo. Present po, ma'am. Bakulo. Present po, ma'am. Hello po. Barsa. Present po, ma'am. Barsa. Present po. Baruela. Baruela. Present po, ma'am. Present po, ma'am. Baruela. Present po, ma'am. Si Baruela. Ma'am, Wala. present po ako, Blay. ma'am. Ma'am, nandito po. Present. Present po, ma'am. Present po, ma'am. Present po, ma'am. Nandito din si Blay. Present po, ma'am. Present Okay, po, ma'am. Bughaw. Bughaw. Present po, ma'am. Present po. Bughaw. Present po, ma'am. Dito po. Kabatuan. Ma'am, present po. Kadiliman. Kadiliman. Si Kadiliman gayan. Ma'am, present po. Nasa si Kadiliman. Nawawala na si Kadiliman. Ma'am, present po, Kadiliman.
Present po, Carillo. ma'am. Carillo. Present po, ma'am. Carillo. Ayan, pakibanggit ng surname ha. Pakibanggit ng surname para di ako malito. Castillo. Castillo present po. Castillo Joshua. Castillo present po. Okay, Dalisa. Dalisay, present po, ma'am. Dalisay. Present po, ma'am. Dalisay. Dalisay. Present po, ma'am. Okay, Dalisay. Deborah. Deborah, present po, ma'am. Deb